So ngayong araw, March 11, Monday 2024, babalik kami ngayon sa hospital para kunin yung mga lab test. So, syempre, kailangan makompleto namin to ngayon kasi bukas ay magta-transfer kami ng ibang check-upan. So tulad ng sinabi ko ay pupunta kami ngayon ulit sa hospital. So pang-apat na araw na namin to since last week. Pero galing sa bahay syempre, maglalakad kami nito hanggang sa terminal kasi para kahit papano makatipid-tipid tayo. Pero syempre, bago pa kami nito naglakad dito sa kalsada, nandoon nga kasi dito si Andrea sa kabilang bahay na tulog ng Sabado ng gabi at kakauwi niya lang ngayon. Kaya inaantay ko muna siyang makauwi at para sabay na kaming magbiyahe papunta doon sa aming pupuntahan. So kami ang family liaison. So 'di ba? Siyempre wala namang mag-asikaso kasi nga lahat busy, lahat may trabaho. So kami na lang muna. So, bago nga kami umalis, nag-message siya sa akin na magluto muna kami ng siomai kasi nga para almusal namin at masarap talaga tong siomai na binili niya dahil sulit na sulit baga yung pera. Kaya kahit ito na lang yung almusalin namin ay okay na kasi syempre, mas maganda rin magbiyahe talaga na may laman yung tiyan. At syempre, mayroon na rin kami dito sa bahay sa mga kailangan. I mean, may siomai rin kami dito, may chili sauce, may garlic, may kalamansi. So, hindi na namin need bumili ng siomai sa daan. Magkano din kaya itong isang peraso, di ba? 5 pesos. So, kakain na lang kami bago umalis para kahit papano ay hindi kami kaagad magutom. So, alam nyo bang nagpa-practice pa din ako mag-vlog hanggang ngayon kasi nga minsan naduduling ako lalo na kapag naka-landscape yung camera dahil nasanay ako yung camera ko ba naka-portrait pero pag landscape medyo naduduling ako kaya pinag-aaralan ko pa rin talaga. So, dito nakabihis na ako, pero syempre hindi ako naligo kasi nga may lahi tayong kambing. Ayoko maligo kasi parang pakiramdam ko ang lamig, hindi ko lang alam kasi galing sa kwarto namin malamig. So, pagbaba medyo mainit. So, ayoko maligo kasi nga paalis na din naman kami. So, mamaya na lang ako maligo pagbalik. So, pag tinamad ako mamaya, so hindi pa rin ako maliligo. Syempre, nagtitipid nga tayo, 'di ba? Kaya nga sabi ni Kano kung ano oras daw bang alis namin, kung kasama daw ba ngayon si nanay. Sabi ko hindi. Sabi ko sa kanya mukha ka pang buntis kaysa sa akin, parang kabuwanan mo na, sabi ko kasi nga syempre malaki yung bill niya. Kaya nga sabi niya sa akin hindi na daw namin kailangan ang baby kasi nga dala-dala niya na nga daw yung baby. Sabi ko kailan ang overdue niyan. So ayan, sabi ko sa kanya at syempre sabi niya sa amin mag-ingat daw kami sa biyahe dahil madami daw mga bugiman daw at mag-ingat daw kami sa mga tricycle na mga sinasakyan namin kasi nga syempre kahapon nakasakay ako sa tarantadong driver. Hindi naman lahat ng mga driver tarantado, may ilan lang talaga na maiinit ang ulo. Kaya siyempre minsan kapag hindi mo sila tinabla, talagang masasanayan kanila. At siyempre tinatandaan ko talaga yung mga tricycle na nasakyan ko na, tsaka parang hindi ako komportable, hindi na ako sasakay ulit doon. Pagkatapos ko magsuklay, ayan, ang daming lagas ng buhok ko kasi nga ang haba na ng buhok ko at hindi pa ako nakapagpagupit. Kaya normal din yan ang kati ng ulo ko dahil madaming tumutubo sa aking anit na mga buhok kasi nga syempre naglalagas so may papalit. So tapos syempre gumagamit tayo ng Art of R kaya ayan. So hindi naman tayo matatakot dahil normal lang yan. So, yun, nagre-ready na rin dito si Andrea. Siyempre, dinala ko yung bag kasi nga diyan ko ilalagay ang mga resibo ng binayaran namin kasi kailangan yun. Tapos, mayroon na rin kaming photocopy ng ID ni nanay, photocopy ng ID niya, authorization kung kailangan pa nila kasi nga, siyempre, wala yung may-ari, so kami lang ang kukuha. Pero dahil siyempre sa papel si Andrea ay anak ni nanay, so siya na lang ang nakalagay dyan at siyempre kasama pa din ako. So ayan nga, sabi ko kay Kano, aalis na kami nito kasi para makabalik kami agad kasi nga dadaan pa ako doon sa SM dahil pupunta nga ako doon sa Toda na muntik nang makapatay kahapon sa akin. Muntik na ako mailagay sa alanganin kahapon. Kaya sabi ko dadaanan ko at siyempre magbibigay ako sa kanila ng abiso about sa kanilang irresponsibleng driver.
So ayan, nakadungaw ngayon si Kano at syempre chine-check pa namin ang aming mga kuko. Mabuti na lang talaga at nalinisan ko yung aking kuko na matagal nang nakausli-usli itong mga dumi-dumi sa kuko ko kasi tamad ako magpamanicure ngayon. So dati nagpamanicure ako kahit 1.5 pa, nagpapasalon ako, pero ngayon nang hinayang ako kahit sa 70 pesos lang. So ayan, kuhaan natin ng kaunting picture ang ating ang lugar kung saan tayo nakatira. So dito tayo nakatira, no? So 2 bedroom and 1 bathroom for 12,000 pesos per month. At syempre, libre na po itong mga basura dito at mga dahon ng saging, tapos yung mga tubig-tubig dito. At libre na rin po yung mga ahas dito minsan na lumalabas kapag hating gabi. So 'di ba? So ang mga ahas ngayon ay nasa subdivision na, wala na sa gubat. Totoo yan, marami po talagang mga ahas dito kasi nga marami pa ditong bakanting lote. So natatakot kayo, no? Totoo yan kasi nang nakaraan may nahuli sila ng mga madaling araw ng alas 4. So totoo lang ang sinasabi. So ayan, ngayon magko-commute kami dahil hindi naman traffic. Lunes ngayon pero hindi ba traffic ngayon? May mga araw talaga na matraffic kahit hindi Lunes, kahit Sabado, kahit Linggo. Minsan matraffic dito pero ngayon mukhang walang masyadong biyahe or siguro nasa traffic na yung iba, kaya dito kung makikita nyo malinis na malinis pa dito, 'di ba? So dito ay lalakarin lang namin, malapit lang naman to, at syempre galing doon sa terminal papunta doon sa Taytay Market is 15 pesos lang. Kung mag-special kami, sisingilin nila kami ng 100, o so kung dalawa kami 30, o nakasave kami ng 70 pesos. At syempre nadaanan ko nga dito ang kasamaan ko sa Zumba Babes at bumili yata siya ng gulay at buko, at syempre sinasabihan niya nga ako na sumama daw ako sa outing namin dahil hindi daw kompleto ang grupo kapag hindi ako kasama, at syempre ako lang daw yung nagpapasaya sa grupo kasi hindi pa talaga ako makasama dahil nga wala pa talaga yung ngipin na in-order ko sa Shopee. Kahit sabihin ko man sa dentist na lagyan na ako, kaso lang ng sinilip niya malalim pa talaga yung pinagtanggalan ng wisdom tooth ko. So ayun. So ito yung mall, malapit lang so sa amin, mga 5-10 minutes. So diyan kami mamaya pupunta sa tricycle na yun na nakapila dyan sa gilid. Pero ngayon, sasakay muna kami ng jeep at pupunta kami dito sa Manila East Medical Center. So maganda dito kasi nga mayroon nagpapatawid dito na lalaki na naka-megaphone. So dapat lahat ng pedestrian lane may ganito, no? Yung alam niyo yun, nag-aalalay sa pagtawid kasi nga may ibang driver talaga na mabilis magpatawid at nakakatakot tumawid, lalo na kapag baguhan ka lang sa Metro Manila. Talagang iintayin mo talagang maubos lahat ng sasakyan bago ka tumawid. So ngayon, kung nagmamadali ka naman, ayan, minsan nakikipag-unahan ka sa sasakyan, pero nakapakadelikado yan kasi madami na ngayon mga chuper, kahit na mga kotse ang dala nila, tricycle. Minsan mahihit and run ka talaga at maiiwan ka talagang baldado sa kalsada, lalo na kapag walang nakakita, so wala kang sisingilin. So malapit na kami dito, at ang gagawin lang naman namin dito ay kukunin namin yung chest x-ray tsaka yung blood chemistry dahil syempre kailangan yun. Dapat nga mayroon pa kami ngayong OB dito, pero syempre nagsuggest naman yung isang kapatid ko na doon na lang kami sa kabilang hospital magpatuloy ng mga test procedure, kaya kukunin na lang namin dito ang mga ibang lab test. So ayan, may dala-dala kaming brown envelope. So dati nasaya ako pag mayroon akong natatanggap na brown envelope or may hawak na brown envelope, masaya ako kasi ang laman nun is pera. Pero ngayon yung brown envelope na hawak-hawak namin, yung laman niya nito mga gastusin baga at mga kung ano-ano dyan, kaya nakakatakot magkaroon ng malaking brown envelope, lalo na itong hawak ko nasa x-ray na to. Ay nako, ayaw ko na talaga dito sa lugar na to. Ito ang mga lugar na ayaw ko talaga. Pero dito sa lugar na to natanggal ang nervyos ko kasi dati takot talaga ako makakita ng mga duguan, mga kung ano ba dyan, kung mga naghahingalo. Pero ngayon parang wala na yan sa akin, kahit masalubong ko siguro yung baliktad na yung mata, siguro hindi pa rin ako natatakot. Kaya dito din talaga nawala yung nervyos ko. Nasanay na din ako dito kasi nakapag trabaho akong taga-kuskus ng inodoro dati sa hospital. Kaya ayun, medyo malaking tulong din pala. So ayan, abangan nyo ang ating update sa isang araw kasi lilipat tayo doon sa kabilang hospital na mabilis ang resulta ng mga lab test. So bye bye!